Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-aalay sa umaga. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaong ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Inaalay ko yaong ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Oktubre. Para sa Sinodo, ipanalangin natin ang simbahan na yakapin niya ang pakikinig at pakikipagdialogo bilang estilo ng pamumuhay sa lahat ng antas at hayaan ang kanyang sariling gabayan ng Espiritu Santo tungo sa mga kasuluk-sulukan ng daigdig. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib. O maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Panalangin kay San Jose. O kaibig-ibig na San Jose, hinirang ka ng Diyos na maging bahagi ng kaloob na kaligtasan sa tao. Sa iyo inaatang ang pagbibigay ng pangalan sa ipinangakong Mesiyas, si Jesus na isinilang ni Maria. Ikaw na nag-arugang mahusay kay Jesus at kay Maria, sa iyo kami ngayon ay lumalapit at hiling ay kupkupin mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa harapan ng iyong sinisintang anak, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. O San Jose, patron ng Santa Iglesia, uliran sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, umaasa kami sa iyong magiliw na pagkalinga, katulad ng iyong matatag na pagsasanggalang kay Jesus at Mariang iyong nililiyag. Makatulad nawa kami sa iyong kalinisan ng loob, na naging kaisa ng misyong ginagampanan ni Jesus sa ikatutubos ng tao. Sa wakas ng aming paglalakbay dito sa bayang kahapis-hapis, kami ay iyong salubungin sa kalangitan na aming hantungan at mapalad na makita si Jesus kasama ng Ama at Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna. Magandang umaga po. Ating ginugunita ngayon ang mga banal na anghel na taga-tanod. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Uy. Magsitayo po ang lahat. Panginoon nating banal, purihin ninyo at idangal, mga anghel ng may kapal, itampok siya at awitan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiw rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami ay tanuran. Ipagkalob mong kami ay kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal, at ang puot ko ay nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito ay tatawaging lungsod ng katotohanan, at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko, at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila ay mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginoon ay nahahayag Kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikaw ay mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginoon ang nahahayag Kapag Siyon ay natatag. Ito ay matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa ay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay.
upang palayain sa hirap na taglay. Panginoon ay mahahayag matatag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalan ay mahahayag, sa Siyon o Puon ikaw ay ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginoon ay nahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Anak ng tao ay dumating upang sarili ay ihain. Lingkod, manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noon pa man, hindi na bago ang usapin tungkol sa kadakilaan o greatness. Gaya ng tanong ng mga alagad ni Jesus, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Para sa atin, kapag sinabing dakila, lagi ang pamantayan ay kung sino ang higit, sino ang nauuna, sino ang nangunguna. Higit ang basihan, higit na maganda, higit na matalino, higit na mayaman, higit na magaling, diba? Kaya nga, kapag pinag-usapan natin ang kadakilaan, merong ranking. Sinong pinakamayaman sa Pilipinas? Merong number 1, number 2. Sinong pinakamatalino? May number 1, number 2. Sinong pinakamaganda? Iba-iba rin ang corona. Higit. Yan ang basihan kapag sinabing kadakilaan. Kaya pansinin natin, lahat ng higit na ito, tumutukoy sa kung sino ang nangunguna, sino ang angat, sino ang pinaka. Dahil ganito ang pamantayan natin sa mundo. Kapag sinabing kadakilaan, ang basihan ay kung sino ang pinaka o higit.
Kaya nga, nagulat ang lahat nang iharap ni Jesus sa kanila ang isang bata para gamitin bilang halimbawa o imahe ng kadakilaan. Gulat na gulat ang mga alagad ni Jesus dahil noong panahong iyon, ang mga bata ay tinuturing na mahihina. Ang mga bata tinuturing na walang kakayanan. Hindi lang mababa, kundi hindi kabilang sa lipunan. Hindi lang mababa. Yung iba, may ranking pinakahuli. Okay pa nga yung pinakahuli. Pero ang mga bata, hindi kabilang. They are not counted. Kaya gulat na gulat ang mga alagad kung paano ang bata ay naging basihan ng kadakilaan. Kabaligtaran ito kasi sa kanilang nakagisnang kadakilaan. Sinabi ni Jesus, dahil alam niya ang intensyon at laman ng kanilang puso, ginamit ni Jesus ang imahe at halimbawa na ang bata, dahil alam ni Jesus ang laman ng kanilang isip at puso, at ito ang magpaligsahan, magpataasan, maghigitan. Yan yung gusto at alam at nasa isip ng mga alagad ni Jesus. Wala kailanman sa mga pangaral ni Jesus ang tema ng pataasan o pahigitan, kundi ang tema ng pababaan at kapakumbabaan. Yan ang laman ng aral ni Jesus. Kahit kailan, hindi ang magpagalingan, kundi ang magpakumbabaan. At yan ang bagong basihan para kay Jesus ng kadakilaan. Kaya nga, ang kultura sa ating paaralan, lipunan, trabaho, o maging sa ating tahanan na nagpapataasan at naghihigitan ay hindi makakristyanong kultura. Ulitin ko po, ang nagpapataasan, ibig sabihin, pakikipagpaligsahan o kompetisyon. Magkaiba yung matalino ka na talaga, kaya ikaw ang nangunguna sa klase. Magkaiba yon sa nakikipagkompetisyon ka para ikaw ang maging pinakamatalino. Magkaiba po yun. Magkaiba yung likas ka ng maganda sa nakikipagpagandahan ka. Yung gagawin mong lahat para gumanda ng gumanda at maging ikaw ang pinakamaganda at higitan. Magkaiba po yun. At ganyan ang nagiging kultura natin. Kaya nga, may nakakapandaya dahil sa kultura ng kompetisyon. Sa eleksyon para manguna, dahil tinituring na ito'y kompetisyon, nakakapandaya, nakakagawa ng masama. Dahil sa ganitong kultura, may inaapakan tayong tao at nilalamangan. Hindi ganito ang nais at tinuturo ni Jesus, kundi isang kultura na may kapakumbabaan. Ngayon po, inaalala natin ang ating mga anghel na tagatanod, the memorial of our guardian angels. We remember them today in our celebration. Yung mga anghel, katuwang yan ng Diyos. Katuwang ng Diyos para tayo mga tao ay hindi mapahamak. Pero may mga fallen angels na tinatawag o yung mga anghel na nahulog. Bakit? Kasi nakipagkompetisyon sa Diyos. They want to be gods. Gusto nila maging kapantay ang Diyos. At dahil doon, sila'y nagkasala.
Kahit ang anghel, kapag nakipagkompetisyon, kapag nakipagtuligsaan, paligsahan, talagang makahagawa ng kasamaan. Mga kapatid, itong punto ng kadakilaan para kay Jesus. Hindi ang manguna, kundi ang magpauna. Hindi ang magpataasan, kundi ang magpakakumbabaan. Hindi ang maging higit, kundi higit sa lahat, ang maging maliit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging Kanyang mga anak. Ating sambitin sa bawat panalangin, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan, nawa ay maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno, nawa ay magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mga mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang, nawa ay magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, nawa ay magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, nawa ay maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang katulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, ang mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ay naganap, pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay
ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.